Kamusta mga kapanatiko? Panibagong episode na naman tayo ng Pulso ng Panatiko, kung saan magbabasa tayo ng iba't ibang comments galing sa inyo, mga social media followers natin, kung anong masasabi nyo sa isang topic about sports. Sa ngayon, ang topic natin ay, unfair nga ba ang scheduling ng PBA dahil ngayon pa lamang maglalaro ang Hinebra kumpara sa ibang team na halos nakaapat na laro na? Unfair nga ba ito? O deserve naman nila dahil sa malaking contributions na ginawa ng team nila sa nakalipas na FIBA qualifiers kung saan ilang players nila at maging ang coaching staff nila ay included sa Gilas Pilipinas natin. Okay, umpisa na natin magbasa, medyo mainit ang topic na to Kasi alam naman natin na malaki ang fan base ng Hinebra. And at the same time, syempre, may mga haters din sila. Mamaya pag-uusapan din natin kung ano ang sarili nating opinion o point of view pagdating sa usapin na to. Pero basahin muna natin ang masasabi ng ating mga kapanatiko. Sabi ni Sir Anton Bautista, dapat pinalaro na sila. Ganun talaga, dedication and sacrifices ay part ng game. Di lang naman yung 4 players nilang nasa Gilas ang nariyan sa team, mas marami naman yung hindi kasali. So, gusto niya sabihin may iba pang members yung team, bakit hindi yun yung pinaglaro, 'di ba? Actually, may nag-reply din agad kay Sir. Ito ang maganda dito, talagang umaatikabong na usapan to. Sabi naman ni Dan Lindsay, di lang naman players, pati coaching staff, most of them Hinebra. Deserve lang po nila yan. Bukas start na ng laro nila, 3 games in span of 5 days. Saan yung pabor? So may pinopoint naman niya dito is, oo, nauna nga kayong maglaro, pero pagkatapos naman nun, yung Hinebra, sunod-sunod naman yung game nila sa loob nga lang ng 1 linggo. Hindi, syempre hindi rin nagpatalo yung unang nag-comment sa atin na si Sir Anton Bautista. Nireplyan din niya si Sir Dan Lin, at ang sabi naman niya is, Alaska nga noon, abot kamay na nila 2nd Grand Slam. Pero pinaglaro nila mga players nila sa Team Philippines, and then team nila continue lang sa conference kahit wala halos mga players nila. Walang adjustment na ginawa ang PBA noon, wala din umangal sa Alaska. So parang napa-throwback pa si Sir about dun sa ito yung powerhouse na Alaska no. Then ang pagkakaalala ko, karamihan nga rin ng players nila nasa Team Philippines nun. Alam ko nga pati coaching staff din nila, parang ganito yung nangyari sa Hinebra ngayon. Pero pinopoint niya, yun, importante nga naman yung conference na yun para makuha yung panibagong Grand Slam. Pero hindi sila humingi ng pabor para iurong yung laro. Parang ganun yata yung gustong sabihin ni Sir. Pareho naman silang may pinupunto. Sabi ni Sen Ruben Mozart, hindi first time nangyari yan. Nung panahon na mostly TNT ang nasa Gilas, late din sila nag-start ng conference. Wala naman umiyak. Grabe naman sa umiyak, no? So, ang pinupoint ni Sir, nangyari na rin daw dati to, nung token text naman din yung BC sa Gilas. Hindi ko na rin maalala, no? Pero maaring nauna daw ba yung ibang team na maglaro rin? Sabi naman ni Sir Buloboy Runyopa, para naman makabawi ang Hinebra at mag-champion sila ngayong conference. Hindi naman yata yun yung reason, Sir. Para ang reason nga kasi is yung pagod sila sa Gilas. Then binigyan ng break siguro yung mga players nila. Hindi ko din sure pero maaring yun kasi wala naman din nabanggit kung bakit nga ngayon lang yung mga games nila. Sabi naman ni Angel Serrano, haha, dati pa naman yan. Kapag galing sa finals yung team, huli sila magkakaroon ng schedule. Ngayon lang medyo nadali schedule ng Hinebra dahil sa Gilas stint nila. Di lang players pati coaching staff, ginagawang issue para sa views. So, yun din yung point niya, hindi lang naman daw yung players, maging yung coaching staff daw kasi included, 'di ba? Sabi naman ni Mika Alad, dapat TNT ang deserve huli maglaro, hindi Hinebra. Hindi naman sila champion pa-baby pa talaga Hinebra. Hindi naman kasi nga nabanggit kung yun ba yung reason, kung nag-champion ba or what, 'di ba? Hindi, walang binigay na statement talaga yung PBA kung bakit late nga yung laro ng Hinebra. Pero automatic yan kasi ang nakikita nga rin natin is yung sa Gilas stint nga. Then maraming nag-reply din sa kanya. Yung iba kasi
medyo puro trash talk lang, wala tayong masyadong reasoning or opinion na makukuha kaya hindi na natin binabasa. Sabi naman ni Jason Abulon, don't state the obvious. Lol, 2 players lang naman ng Hinebra naglaro sa Gilas. TNT nga na nag-champion, naka 2 games na. So, kung yung naglaro nga naman kasi sa championship, ang reason, invalid na agad yun kasi yung token text nga naman sila yung nag-champion pero nakapaglaro na. So, maaring ang reason nga talaga nito is yung Hinebra kasi maraming players na naglaro sa Gilas, pati yung coaching staff nila. Kaya rin siguro minove yung mga schedule nila, 'di ba? Then sabi niya 2 players. Actually, 4 players yung nandun, 'di ba? Si Scotty Thompson, si Japet Aguilar, Justin Brownlee, then player kasi nila, active player nila sa Hinebra si L.A. Tenorio, then included din kasi siya dun sa coaching staff. Sabi ni Jaime Pahalya, daming iyakin pati ba naman schedule, nasisita pa, mas mahirap nga sa Hinebra kasi sunod-sunod ang laro. Yung pinupoint naman din nila kasi although late sila nag-start, sunod-sunod naman yung mangyayaring laro nila. Sabi ni Edwin Granaderos, syempre naman flag ang pinaglaruan ng karamihan sa mga players nila at deserve nila ang break. So para kay Sir, deserve talaga nila yung break niyan para makapagpahinga daw muna. Sabi naman ni Ako Uwera, kasi nga pinagpahinga pa nila si JB dahil kakagaling lang nila sa FIBA Asia Qualifiers. So yun din yung nakitang reason ni Sir. Para sa kanya, deserve naman din ni JB na magpahinga. Sabi naman ni Sir Jason Tatoy, dapat fair dapat ang schedule. Dapat ang dapat mag-adjust ng opening ng PBA. Alam naman nila nakakatapos lang ng championship game, tas may laro Gilas. Dapat nagbigay siya ng 1 month na pahinga, tsaka siya ulit magsimula ng panibagong season para fair lahat ng schedule. Talagang bias naman kasi hindi naman nag-champ ang Hinebra tapos sila pa ang huli. Ibig sabihin niyan, alaga ni Kume. Actually, may maganda na yung pinupoint ni Sir, di ba? Kasi kung sa scheduling, dapat anticipated na natin na kung meron tayong sasalihan mga international na event, kagaya nga ng FIBA, or Jones Cup or whatever, kung may mga qualifier na sasalihan na ganyan, di ba? Parang mahabang preparation, makikita na agad natin yung schedule kung kailan gaganapin yun. Sana rin yung liga natin na sarili natin, yun yung ina-adjust din natin, di ba? Para hindi na rin affected na nagkakaroon tayo ng mga ganyan, nagugulo rin yung schedule natin. Tsaka para hindi rin pagod yung mga player natin, di ba? And at the same time, para nakakapag-practice, nakakapaghanda rin tayo, di ba? Sobrang importante ng schedule kasi. Sabi ni Sir Sid Santos del Rosario, maaga din namang ma-eliminate yung mga teams na yan. Bakasyon mood nga sila ng Pasko, barangay may laban pa. Talagang talagang naka-ready si Sir na yung ibang team malalaglag. And yung Hinebra niya talagang mag-i-stay, di ba? Sabi ni Kentavius Valespin Villapuerta Jr., nauna pa maglaro ang Token Tex Sila ang nakaraan champion sa Governors Cup. Same din siya na sinasabi ng isa kanina na yung nag-champion nga, naglaro na daw. Sabi ni Sir Raymond Villaruel, unfair talaga yan kasi sila ang haba ng pahinga. Unlike TNT, nakakadalawang laban na. Unfair sa lahat ng team sa PBA. So, unfair daw kasi yung kalaban na team na naglaro sa finals is nakadalawang game na. And then yung Hinebra is ngayon pa nga lang maglalaro. Pero iba naman din kasi yung reason ng iba about dun nga rin sa Gilas, di ba? Sabi naman ni Adrian Estamo, malamang halos lahat ng player at coach ng Gilas sa Jeans deserve naman nila magpahinga. Naman yung sabi niya. Sabi naman ni Sir Randy Castro Torres, unfair oo, sa kadahilanan na never nagkaroon ng first game ang Gin. Lagi silang second game, real talk lang. Iba naman yung hugot ni Sir. Ito naman yung kung first game or second game. Pero kasi aminin natin, diba, ang Hinebra ang may pinakamalaking nadadalang crowd o manonood sa PBA. So, kung ang mangyayari kasi, diba, is first game sila, after first game, yung laro nila, nag-uuwian na yung iba, diba? Parang hindi naman din maganda sa mata na yung second game natin is wala ng tao. So, maaring yun yung reason o tingin ko yan yung reason talaga nila kung bakit madalas na second game ang Hinebra. Tsaka kung papansin nyo, di ba lagi silang nilalagay sa Sunday na schedule natin.
Sabi ni Mar Ase Braso, oo, okay, tinataon lang nila na madami manood. Ikaw na excited ka nga, ibig sabihin marketing strategy ang ginagawa nila. Isip din nila madami manood sa Gin Kings, kaya pahinga muna habang nagpapagaling. Ganon. Ganun yung sabi niya. So, tinataon lang daw yan. Baga sa kanya is pinag-aralan din ng PBA daw yung scheduling niyan. Sabi ni Sir Christian Alden Toyoto Tolentino, fair lang naman, 6 games sila in just 2 weeks. So, saan dyan ang pinapaboran? So, ayun nga yung pinopoint ni Sir, di ba? 6 games sila sa loob ng 2 weeks. So, asan nga naman daw yung unfair doon? So, pagod din yung Hinebra pagpasok nitong mga games nila na to. Sabi ni Miss Karen Lynn Zamora, hindi kasi naiintindihan. Kaya tagal nila schedule gawan sila rin ng laro ng Gilas. So, dahil nga rin sa Gilas, nga naman yung sinasabi ni Ma'am, kaya pinagpahinga muna sila. Sabi ni Argana Bernard, unfair kung unfair sa both side naman, mahirap sa gyms lumaro ng una games tapos kalaban mo nakaka 3 or 4 na. Saka pinag-iipon muna ng pambiling tickets mga fans. So, hindi daw muna pinaglaro para yung mga fans makaipon ng ticket. Kasi nga, Hinebra talaga maraming nadadalang crowd to sa Mapa Live o Mapa live stream, ang dami nilang viewers din. And then ang sinasabi naman din ni Sir, mahirap din daw yung maglaro ka na nakatatlo o 4 na game na tapos kayo umpisa pa lang. So kumbaga kayo magpapainit pa lang. Ang tinutukoy ni Sir, yung iba talagang batak na. Sabi ni Sir Ogie Castueta Santos, ba't ba atat na atat ang mga haters sa Hinebra? Mamaya manood kayo sa Friday at Sunday. Di yung iyak kayo ng iyak. Manood daw kayo mamaya. Then sunod-sunod yan, tutukan nyo na lagi yung games nila. Sabi ni Sir Floro Lingues, hayaan mo yan. Kahit sa final na sila maglaro. Kasi sabi ng mga fans nila, sobrang lakas daw nila ngayon. So, abang na daw agad sa finals. Sabi daw ng mga fans malakas sa finals na daw paglaruin. Sabi ni Sir Victor de Ocampo, okay lang yan. Sa mismo Pasko naman, yung ibang players nasa kasayahan ng pamilya, yung Hinebra nasa trabaho. May iba naman yung sinasabi ni Sir, no? So, deserve nila magpahinga niyan kasi kapag Pasko, kung yung iba nga naka-rest day na nun dahil holiday, yung Hinebra daw may laro sa Pasko. Sabi ni Sir Rod Vierneza, lagi naman po pinapaboran ng GSM, hindi lang sa sked. Ibang issue na yan, Sir, hindi na schedule, no? Sabi ni Ace Puliante, 3 games in 5 days naman ang balik niyan. Bawing-bawi na doon sa fatigue. Naggilas pa yung mga yan, pati coaching staff. So, yun din yung pinopoint niya. Sunod-sunod yung paparating na laro ng Hinebra. Sabi ni Boss Van, unfair na unfair talaga. Imagine TNT, nakaka-kampiyon lang, nakadalawang laro na, samantalang Gin, runner-up lang, wala pang laro, masyadong binibaby ni Kume ang Jindugas. Grabe ka naman mag-comment talaga, Jindugas. Actually, kung naumpisa mo tong episode natin na to, malamang nabasa mo yung komento ng iba tsaka yung explanation nila, diba? Actually, pare-pareho ng mga may pinopoint dito. Sabi ni Sir Noriel Rebultan, check nyo game sked nila. 3 games in 6 days. And lagi namang nangyayari yan na kung may nahuhuling team sa number of games, magkakaroon sila ng games na sunod-sunod. And yung mga naunang teams, magkakaroon ng mahabang break. So, anong pinupunto ni Snow White? Dude. Ayun din yung sinasabi niya. So, habang yung Hinebra, sila naman yung babad sa laro, yung mga naunang team naman, magkakaroon naman din daw yan ng break sa kalagitnaan nitong conference na to. Ayun yung pinupoint ni Sam. Sabi ni Sir June Hetes Jr., sinadya nila yan para pag nakalaban nila malakas na team, tapos sila yung farm team nila, bigay laro para makakahabol sa standing. Anak ng punta talaga o wala sa ayos, agok talaga. Hindi ko na nauntindihan yung huling mga sinabi mo, Sir. So, sinadya naman daw talaga yan. Then, nadamay pa pati yung mga farm team. Iba na yung pinopoint ni Sir dito. Sabi ni Sir Abner Obar,
Parang mga bago lang kayo sa PBA, lagi naman ganyan kapag lumalaban sa championship, laging huli ang schedule ng mga laban. Pero sa bandang huli, sunod-sunod naman sila. Parang sinasabi ni Sir, yung mga naglaro nga daw sa finals, huli naglalaro. And then may sumagot din sa kanya. Ayun nga, ang sabi naman ni Ryan Marquez Negrite, bakit TNT? Nakadalawa na nga naman. So, hindi talaga ito yung reason nun. Kasi yung nag-champion nga, nakadalawa na. So, ang possible reason talaga nito is pinagpahinga sila. Kasi ang laki naman talaga nung na-contribute nila sa Gilas. Naging busy yung majority sa kanila. Hindi pala majority, yung ilan sa kanila. Sabi ni Noel Adamas, mga walang utak. Alam namang naggilas pa yung ibang Hinebra, pati coach talagang utak talangka. Ginagalit niya si Sir eh. So ayun nga, gilas din yung pinopoint niya rin. And then sabi ni Sir Albert Avila, December 11 start ng game nila. After nyan, sunod-sunod naman na laban nila. Huwag iyakin mga bashers. So today nga, yung unang laro ng Hinebra. Then after nyan is sunod-sunod na yung magiging games nila. So sabi nga ng mga Hinebra fans, huwag kayong excited at maglalaro rin yung team nila. At ito na nga, dumating na yung araw, pabalik na sila sa court. So tutukan natin kung anong magiging laban nila mamaya at sa mga susunod pa. So yun lamang ang mga naging opinion at komento ng mga followers natin sa social media sa topic na kung unfair nga ba ang scheduling ng PBA, kung bakit late na naglaro ang Hinebra samantalang ang iba'y nakakaraming laro na, o deserve naman nila ito dahil na rin sa naging contribution nila sa Gilas kung saan naging busy sila, ilang players na yung kasali, pati ang coaching staff nila is included na rin. So maraming salamat ulit sa pagsama sa amin dito sa Pulso ng Panatiko, kung saan malaya kayong makakapagbigay ng opinion sa isang specific na topic about sports. Huwag kayong mahiya na lagi makisali sa mga usapan namin dito, kasi dito lahat tayo sports lang. Muli, maraming salamat sa pagsama sa amin, and huwag kalimutan na i-like ang ating video, mag-subscribe sa ating channel, at i-hit ang bell button para lagi kayong updated sa mga bago nating uploads. Muli, maraming salamat sa panonood. Ito ang Pulso ng Panatiko.